Hindi niya na alam kung paano natapos ang lahat. Daig pa niya nakarating sa ibang dimensyon dahil sa mga pinaranas ni Armando sa kanya. Dinala siya nito kung saan walang pait. Sa walang tama at mali, manapay puro luwalhati. Pero nang ganap na matapos ang kanilang pagniniig, doon naman tila bumalik sa katinoan ng kanyang isip. Muli siyang nagbalik sa mundong may tama at mali. Sa mundong nagdudumilat sa kanya ng katotohanan na siya si Meredith at hindi si Melanie, na siyang tunay na may karapatan kay Armando. Paulit-ulit ang naging pagsundot sa kanya ng konsensya na masyado na niyang nilulubog ang sarili sa kasalanan ng kanyang kakambal. Sobra ka na, Meredith. Oo nga't ang kakambal mo o may gusto na magpanggap ka. Pero sana gumawa ka man lang ng paraan para pigilang may mangyari sa inyo. Wala kang karapatan na pati ang gawain ng tunay na mag-asawa, sakupin mo na rin. Sigaw ng utak niya. Di niya napigilan ang luha nang pareho na silang payapang nakahiga ni Armando, kapwa nakatingin sa kisame. Bigla ang pagsirit ng konsensya sa kanya habang naiisip ang kapatid. Parang tuksong nagpapakita sa imahinasyon niya ang magiging reaksyon ni Melanie kapag nalaman itong kanyang kapangasan. Magsisiman siya, huli na. Sigurado na siya ngayon na maging sa langit, wala siyang puwang. Nakiapid siya. Wala na rin siya halos ipinagkaiba sa kakambal. Nasusuklam siya rito dahil sa panloloko nito sa asawa, pero ngayon mas masahol pa siya. Melanie? Maang na tanong nito nang lingunin siya. Umiiyak ka ba? Malambing nitong tanong, tsaka bahagyang iniangat pang ulo. No. Sinikap niyang pasiglahin ang tinig at tinidaling pinahiran ng likod ng palad ang mga luha. Naisip ko lang na matagal na nga ang huli natin. Aniya at saka pilit ngumiti. Tumagilid to paharap sa kanya. Tinukod ang siko sa kama at ginawang unan sa isang palad. You puzzled me kanina. Para kang walang karanasan. Nahirapan ako na para bang nakikipagnig ako sa isang birhen pa. Sabi nito habang pinaglalakbay ang hintuturo sa balikat niya. Nagimbal siya. Yun na nga bang kinatatakutan niya? Ang makahalata si Armando na nahirapan siya. Pero hindi siya nagpahalata. Total matagal na rin naman siyang naghanda ng dahilan na sasabihin kay Armando kung sakaling makahalata ito sa kanya kagaya ngayon. Naibago lang siguro ako, Armando. Sana'y maniwala ka rin na walang lalaking dumaan sa buhay ko sa mga panahong magkahiwalay tayo. Sa wakas ay nagawa niyang sabihin. Eto na naman siya. Parang totoong-totoo na naman ang ginagawa niyang pagkumbense kay Armando. Gayong di naman na niya dapat pang gawin iyon. Iyon ba talaga ang totoong dahilan? Naniniguro nitong tanong. Oo, idagdag pa siguro yung bagong sabon na gamit ko. Nakakatulong yun para muling sumikip ang pores ng, alam mo na, in demand ngayon yun. Marami ako nakikitang good reviews tungkol sa product, kaya naisipan ko na subukan para masatisfied ka every time we make love. Hindi na to nagsalita pa. Sa tingin niya mukhang naniwala naman to sa lahat ng kanyang sinabi. Mabuti na lang at talagang pamilyar siya sa sabon na iyon dahil may isang kaibigan siya na user ng nasabing produkto. Palagi siyang kinukwentuhan nito tungkol sa bed life nito kahit pa alam na alam naman ito na wala pa siyang karanasan sa ganoong bagay. Muling umayo si Armando sa pagkakahiga. Ilang sandali pang lumipas, ramdam niyang nakatulog na ito. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon na pagmasdan ang maamong mukha nito habang nakapikit. Muli siyang napatulala dahil sa pagkawala ng pagkabirhen niya. Batid niyang maling-mali ang kanyang naging pagpayag. Pero gusto niyang magtaka dahil kahit kaunti, wala siyang makapang pagsisisi sa dibdib na binigay niya kay Armando, ang pinakamahalagang bagay na yon. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Nakokonsensya ako pero hindi ko naman maramdaman na nagsisisi akong binigay kong sarili ko sa iyo, Armando. Kung ano man ang ibig sabihin nito, hindi ko rin alam. Pero ayoko na tuluyan akong mahulog sa iyo. Sumapit ang araw ng halalan at kagaya ng inaasahan ng marami, nanalo si Armando. Sa bahay ng mga to, maraming supporters na nakaabang. Kahit may 2 presinto pa di umanong hindi tapos ang bilangan, sinindihan na ng mga ito ang napakaraming fireworks sa labas ng manson, tanda na dinedeklara nilang bagong alkalde ng kanilang bayan si Armando. Sa labis na katuwaan nito, bigla na lang siya nitong binuhat at inikot-ikot sa ere. Patda siya lalo nang gawan pa nitong halikan siya sa labi sa harap ng maraming tao. Nanalo ko, Melanie! Eksaherato nitong sabi nang bitawan siya. Napangiti naman siya dahil bakas ang labis na katuwaan sa mga mata nito. Mula na makasama siya nito, ngayon lang niya nakita ang totoong ngiti sa mga labi ni Armando.
Totoong ngiti na walang halong pagkukunwari. Masaya ako para sa'yo, Mando. This is just the beginning. Alam kong mas magiging masaya ka kapag naglilingkod ka na sa taong bayan dahil yun ang gustong gusto mong gawin simula noon. Ilang sandali siya nitong tinitigan. Nawari ba'y tinitimbang nito kung totoo ang kanyang mga sinabi? Pero maya-maya ay sumilay muli ang isang totoong ngiti sa labi nito. Thank you. Malaki ang naging papel mo sa kandidatura ko at gusto kong ipagpasalamat yun sa'yo. Parang hinaplos ang puso niya dahil sa sinabi nito. Ngayon lang din siya nito kinausap ng ganito. Hindi lang yun. Nagpapasalamat pa to sa kanya kaya naman nag-uumapaw sa kaligayahan ng kanyang puso. Ginawa ko lang naman ang dapat dahil asawa mo, Komando. Matamis na ngumiti bago sila humarap sa mga supporters nito. Ayon sa mga ito, malapit nang matapos ang bilangan at malabo nang makahabol pa ang kalaban. Nang gabing yon, isang masayang salo-salong naganap. Tuwang-tuwa ang lahat sa pagkapanalo ni Armando, lalo na ang mga magulang nito. Halos madaling araw na nang matapos ang kasiyahan. Sa master's bedroom, kaagad tulog si Armando, paglapat pa lamang ng likod nito sa kama. Nakaramdam siya ng kakaiba dahil nakayakap na naman to sa kanya. Sa loob ng 2 araw na nagdaan, tila nasaning na tong gawin yon. Very open na to sa pagyakap-yakap sa kanya, kahit pa nga ba minsan nasa public place sila. Tuluyan ding nawala ang masungit na Armando na nooy halos kainin na siya ng buhay. Nagkaroon siya ng pagkakataon na muli itong pagmasda ng matagal. Ngayong natapos na ang papel ko sa buhay mo, it's about time para iwan na kita, Armando. Sa tingin ko rin naman tuluyan mo nang napatawad ang kakambal ko, kaya pwedeng-pwede na siyang bumalik sa'yo anytime. Bakit kanina ka pa walang kibo? Anito sa kanya nung hapong iyon habang pabalik na sila sa munisipyo. Katatapos nang niyang siyuri ng halos buong bayan ng San Miguel para magpasalamat sa mga taong sumuporta dito. Wala. Paismed niyang sagot. Natawa ito. Don't tell me, nagsiselos ka sa mga babaeng lumalapit sa akin. Bakit naman ako magsiselos? Alam ko namang parte lang yun ang pasasalamat mo sa kanila. Besides, mukhang enjoy na enjoy ka naman, lalo na kapag magagandang lumalapit sa'yo. Hindi siya aware, pero puno nga ng parinibog ko ang kanyang tinig. Na mga sandaling iyon, natural na para siyang si Melanie sa pandinig ni Armando. Mas malakas ang naging tawa nito matapos niyang magsalita. Sabi ko na nga ba? I thought you've changed pero hindi pa rin pala. Kasi selosa ka pa rin ng dati. Kahit poste nalagyan ng palda pag sesilosan mo. Iiling-iling nitong sabi. Natigilan siya. Selos na nga ba ang nararamdaman niya para sa asawa ng kakambal? No, hindi pwede. Ang selos kabuntot ng possessiveness at ang possessiveness kakambal ng pagmamahal. Sa pagkakataong yon, inamin niya sa sarili, mahal na nga niya si Armando. Pagkatapos na namagitan sa kanila, hindi niya na kayang mapalayo dito. At natatakot siyang kailangan niya ng tapusin ang pagpapanggap. Ayaw man niya, yun ang dapat. Gusto man niyang manatili na lamang sana sa tabi ni Armando palagi. Hindi na kaya ng konsensya niya lumaki pa ang kasalanan niya sa kakambal kapag lumawak pang pagmamahal niya rito. Oo nga at ito ang nagdala sa kanya sa bahay ni Armando pero hindi kasama doon ang mahalin ito. Nang gabing yon may nabuo na siyang desisyon. Magpapaalam na siya kay Armando. Napagdesisyonan niyang kailangan niya ng tapusin ang dapat tapusin. Mando? Total, tapos na ang eleksyon. Luluwas muna sana ako sa Maynila. Gusto ko lang i-check si mommy kung kumusta ng kondisyon niya. Habang nagbibihis, pinakatitigan siya nito. Tila tinitimbang kung totoo ang kanyang sinasabi. Tuwing magsasalita kasi siya parang di kaagad to naniniwala. Pero at least gano'n na lang. Di na to kagaya noon na kung ano-ano pa ang sinasabing masasakit na salita. Ikaw ang bahala. Pero hindi kita masasamahan dahil magiging busy na ako, Melanie. Seryoso nitong sabi. Okay lang. Lumabas to ng sandali ng silid pero hindi niya alam kung saan nagpunta. Bumalik din to kaagad at nang ganap na itong mahiga sa tabi niya, nagtulog-tulugan siya. Ayaw na niyang maulit pang nangyari sa kanila dahil hanggang ngayon, hindi siya pinatutulog ng konsensya. Gabi-gabi pa rin niya iyong naaalala. Kinabukasan, maaga siyang gumising. Plano talaga niyang tulog pa si Armando bago siya umalis dahil baka hindi matuloy ang kanyang gagawing pag-alis kung sakaling gising na ito. Bago pa siya malubog sa kasalanan sa kakambal, lalayo na siya. Kailangan niya nang lumayo bago pa malaman ni Armando ang totoo. Isang huling sulyap pang binigay niya kay Armando habang mahimbing pa rin tong natutulog sa kama.
Kung pwede nga lang na habang buhay na lang siya sa tabi nito. Kung pwede lang na hindi niya na to iwan, gagawin talaga niya. At ngayon ngang aalis na siya, kaibang kahungkaga ng kanyang nararamdaman. Goodbye, Mando. God knows, I hate to leave you. Pero aalis ako dahil alam ko sa sarili kong mahal na mahal kita. At alam ko na mali yun. Kaya aalis na ako habang kaya pa kitang kalimutan. Patawarin mo sana ako sa ginawa kong pagpapanggap kapag nalaman mo na ang lahat. Isang huling sulyapang binigay niya rito nang nasa may pintuan na siya. Gusto niyang bumalik para gawaran to ng isang huling halik pero pinakapigil niya ang sarili. Hindi kasali sa usapan na mamahalin niya si Armando sa gitna ng kanyang pagpapanggap. Pero hindi niya rin akalain na magiging ganito kahirap para sa kanya ang iwanan nito. Ang buong pagkatao niya tumututol na lumayo siya pero pinairal niya ang isip. Dumiretso si Meredith sa bahay ng mga magulang. Tuwang-tuwa ang mga to na makita siya. Kinamusta pa ng daddy niya ang cafe na inakaran ng mga itong totoong tinayo nila ng kaibigan niya sa Bacolod. Gayunpaman sinikap niyang ilihis ang usapan nila. Iniwasan niya ang tanong ng mga to dahil ayaw niyang madagdagan pa ang kasinungalingan niya sa kanyang mommy at daddy. Hindi kasi siya sanay ng ganoon. Lumaki siyang palaging nagsasabi ng totoo sa mga ito. Ang mommy niya ang nagsilbi niyang best friend noong kabataan niya. Kahit hanggang ngayon na may talagang close pa rin sila. Kinamusta niya ang kalagayan ng ina para na rin maiba ang topic nila. Natuwa naman siya dahil malaki na ang progress nito ngayon at hindi kagaya ng pisngi nito. Nung bago siya umalis, nagkalaman na ito ng bahagya na wala ng pagkahapis. Ngayong narito na siya ulit, matututukan na naman niya ang ina. Gagawin niya rito ang ginawa niyang pag-aalaga kay Mrs. Del Rio. Hindi siya titigil hanggat hindi ito bumabalik sa dati. Si Melanie ho, Dad? Nagpunta ho ba dito nung wala ako? Di nakatiis niyang tanong sa ama. Gusto niyang malaman kung tumupad nga ba ang kakambal sa naging kasunduan nila kagaya ng kanyang ginawa. Gusto niyang masiguro na hindi siya inisahan lamang nito pero mukhang totoo ang kinatatakutan niya. Hindi anak, matagal nang hindi nagpapakita sa amin ng mommy mo ang kakambal mo. Siguro nga'y talagang wala na kaming halaga sa kanya. Ni Hao ho wala na kaming narinig pa buhat kay Melanie. May pagdaramdam sa tinig ng daddy niya at nasaktan siya ng dahil doon. Lihim niyang naikayom ang kamao dahil sa sinabi ng ama. Napakawalang hiya ni Melanie para matiis ng ganito ang kanilang mga magulang. Kahit kailan talaga tuso ito. Nawala na sa kanya maging ang kanyang dangal pero ito pala ay hindi man lamang nag-aabalang tumupad sa usapan nila. Nagawa nitong tiisin ng mommy nila. Wala itong utang na loob. Hindi niya maintindihan kung bakit ang tigas sa puso nito kahit mga magulang na nila ang pinag-uusapan. Samantalang siya ay handang ibigay ang lahat para sa mga ito. Minsan tuloy hindi niya mapigilan ang sarili na hindi mag-isip kung saan ba nakuha ni Melanie ang ganong ugali. Mababait naman ang mommy at daddy nila. Ibang klase ka talaga, Melanie. Wala sa sariling bulong niya. Ibang klase ang ugali nito habang siya halos lamunin na nga ng konsensya niya. Ito ay humahalakak, sigurado, dahil nagpauto na naman siya o baka nga nagpapaparty pa ito. Ito ang pinakaayaw niyang ugali ng kakambal, kahit kailan ayaw nang nauutakan. May sinasabi ka ba anak? Maang na tanong ng daddy niya. Narinig yata nitong bumubulong siya. Bigla siyang kinabahan. Wala ho, aakit ho muna ako sa kwarto dad. Magpapahinga lang ho ako sandali. Tumanguto kaya naman iniwan na muna ako sa kwarto. Tapos na silang mananghalian ng mga oras na yon. Nasa silid na rin ng mga ito ang mommy niya kaya kasama ang nurse nito dahil masakit daw ang likod sa wheelchair at nagaya ng mahiga. Nagkulong siya sa sariling silid. Sa tansya niya may 3 oras din siyang naroon. Nag-iiyak lang siya na nag-iiyak dahil napakabigat sa kanyang ginawang paglayo kay Armando. Idagdag pa ang kaisipang naiilang na naman siya at nalinlang siya ni Melanie. Nauto na naman siya nito at siya naman nagpauto. Nagtagumpay na naman to sa hindi niya na mabilang pa na pagkakataon. 3:00 ng hapon na maisipan niyang lumabas ng silid. Kailangan niyang libangay ng sarili para mawala sa isip kung ano-anong bumabagabag sa kanya. Pinasya niyang dumalaw sa cafe niya. Nasa BGC yon na talaga namang patok sa mga customers dahil sa masarap nilang timpla. Magtatatlong taon na ang cafe at kahit papaano stable na rin. Kasosyo niya roon ang matalik na kaibigan, si Jonah. Para na niya itong kapatid.
Kaklase nito ng college at buong buhay niya alam nito. Hindi kagaya ni Melanie na baka nga ni hindi alam kung anong gamit niyang shampoo. Maging ang ginawa niyang pagpapanggap bilang asawa ni Armando Del Rio, alam ng kaibigan. Nung unang nalaman nito ang plano ng kanyang kakambal, abot-abot ang pangaral nito sa kanya. Nadaig pa niyang lumusong sa kumunoy kapag pumayag siya sa gusto ni Melanie. Na para niyang sinira ang sariling buhay kapag pumayag siya sa pagpapanggap. Hindi siya nakinig kaya eto siya ngayon. Daig pa niya ang nalugi. Kinain niya lahat ng mga katwirang sinabi niya sa kaibigan. O bakit maga ang mata mo? Huwag mong sabihin pati puso mo nakuha na ng Armando na yon. Nakataas ang kilin nitong tanong matapos niya ikwentong lahat ng nangyari sa kanya. Habang kasamang lalaki, nanlalaki ang mata ni Jonah at alam niya, hindi siya makapagkakaila dito dahil sa talas ng pakiramdam na meron ng kanyang kaibigan. Hindi ko alam, Jonah. Naguguluhan ako kaya mas minabuti ko na ring umalis doon. Aniya habang nagtitimpla ng coffee para sa kanila nito. Wait, ilang beses may nangyari sa inyo? Daig pa nito ang investigador kung batuhan siya ng mga tanong at alam niyang kahit mag-deny pa siya hindi niya maitatago sa kaibigan ang totoong nangyari. Minsan nga gusto niya nang isipin na baka nababasa nito ang kanyang isipan. Kahit kasi minsan batid niyang nanguhula lamang ito, karamihan sa hula nito ay nagkakatotoo. Isang beses lang, Jonah. Gabi-gabi na akong hindi nakakatulog dahil kinakain na ako ng konsensya ko. Yun din ang dahilan ba't ginusto ko ng lumayo. Ayokong malubog ako sa pagkakasala kay Melanie. Isa pa ayokong maulit pa yon. Pag-amin niya sa kaibigan. Kitang-kita niya ng unting manlaki ang mata ni Jonah pagkatapos parang pagod na napatutop na lamang ito sa noo. Ayaw mong malubog, pero yung balasubas mong kakambal, nasaan? Tingnan mo kung ano nangyari sa'yo. Kinawawa mo yung sarili mo, Meredith. At ang Melanie naman na yan, napakawalang hiya talaga. Matapos kang isubo at gawing pambayad sa kasalanan niya sa asawa niya, hindi naman pala tutupad sa usapan? Kaya ngayon, magtanda ka na, Meredith. Huwag ka na nagpapauto sa kapatid mo dahil binabaril na ang mga martir ngayon. Nandidilat na sabi ng kaibigan. Marahil kung nasa harapan nila si Melanie, bumulagta na ito dahil sa init ng ulo ni Jonah. Oo na, mag-relax ka nga, masyado kang mainit eh. Mahinahon niyang sabi pero deep inside, gigil na gigil din siya sa sarili kung bakit siya nakapayag sa ganoong setup. Samantala, nag-aalala na si Armando. Kanina pa siya tawag ng tawag sa cellphone ni Melanie pero cannot be reached yon. Wala ka bang signal o pinatay mo lang talagang phone na siya mag-isip? Habang sari-saring tanong ang umuusbong sa kanyang utak. May problema ba, Mando? Tanong ni Benjamin sa kanya na nahuli niyang nakatitig sa kanya mula sa katapat niyang silya. Nasa lanay sila ng mansyon. Katulad niya nanalo din dito sa eleksyon at kasalukuyan silang nagpupulong. Napansin marahil nito na kanina pa siyang tingin ng tingin sa hawak niyang cellphone. Narong magtipa siya ng message pero kalaunan buburahin din. Narong mag-attempt siyang tawagan ng asawa pero hindi pa man nagre-ring, papatayin na niya. Kasama nila doon ang buong partido pero sa gitna ng ginagawa nilang meeting, palaging sumasalit si Melanie sa kanyang isip. Bagay na never pang nangyari sa kanya. Nothing. Tipid niyang sabi sa kaibigan. Come on, kilala kita, Mando. Si Melanie kasi, kanina ko pa tinatawagan. Hindi ko alam kung wala lang siyang signal o sadyang nagpatay siya ng telepono. Kanina naman nagre-ring pero hindi niya lang sinasagot. Sa wakas, nagawa niyang sabihin. Nahihiya kasi siya rito. Sigurado tutuksohin siya nito. Bakit naman niya gagawin yun? Nag-away ba kayo? Muli siyang napaisip pero wala siyang maalala na nag-away nga sila nito. Kabaliktaran pa nga ang nangyari. No, in fact, we're like honeymooners last night. Then maayos siya magpaalam sa akin na uuwiin muna siya sa kanila para tignan kung kumusta ng mommy niyang may sakit. Sinabi niya kay Benjamin ang idinahilan sa kanya ni Melanie kung bakit ito uuwi. Yun naman pala eh. Nagpaalam naman pero mukhang bakit worried ka? Iba na ang klase ng ngiting naglalaro sa labi ni Benjamin. Ewan ko ba? Ilang oras ko lang siyang hindi nakikita pero parang miss na miss ko na siya. Natigilan siya nang ma-realize ang sinabi. Sarili nga ba niya ang naririnig niya? Namimiss na niya si Melanie. Ang corny, no? Aniya na bahagyang nakaramdam ng pagkapahiya sa kaibigan. Ayaw niyang isipin ito na para siyang high school na kinikilig sa nililigawan. Natawa si Benjamin bago siya binigyan ng isang mahinang tapik sa balikat. Actually, hindi corny eh, pero nakakapanibago. It was like another guy talking.
Ngayon ko lang narinig na sinabi mong namimiss mo si Melanie. Totoo ba talaga yan? Natawa naman siya. Ewan ko ba? Di ko rin maintindihan ang sarili ko, Benjamin. Pero totoo ang sinasabi ko. Namimiss ko talaga si Melanie and take note. Wala pang 24 oras na hindi kami nagkikita. Tipid itong umiti matapos niyang sabihin iyon. Well, I am happy to hear that, bro. That only means okay na nga talaga kayo mag-asawa. Nakikita ko sa mga mata mo na totoong bumalik na yung pagmamahal mong nawala sa asawa mo. Hindi na siya kumibo. Pilit niyang pinakiramdaman ng sarili. Siguro nga, nanumbalik na talaga ang pagmamahal niya sa asawa na nawala dahil sa ginawa nitong malaking kasalanan sa kanya. Sa bagong si Melanie. Siguro tama nga ang mama at ang mga kaibigan nila na panahon na para bigyan niya ito ng isa pang chance. Nahayaan niyang sumaya ulit ang pagsasama nila sa kabila ng lahat ng nangyari. Ano ang gagawin ni Meredith ngayong hindi tumupad sa pangako niya si Melanie? Nasa na nga ba ang kakambal niya? Ano ang gagawin ni Armando ngayong hindi niya makontak ang babaeng inaakala niyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.